Mga kapatid, ihanda na natin ang ating mga sarili para sa panambahan sa Panginoon. Manalangin tayo ng tahimik sa Panginoon.
Ang batong itinakwil ng mga nagtayo ay naging panulok na bato. Ito ang gawa ng Panginoon, ito ay kagilagilalas sa ating mga mata. Ito ang araw na ang Panginoon ang gumawa, tayo magalak at matuwa. Mga minamahal sa ating Panginoon Kristo, ang ating saklolo ay nasa pangalan ni Jehovah na siyang milalang ng langit at lupa. Ang biyaya, pag-ibig at kahabagan ng Diyos Ama at ni Kristo Jesus nating Panginoon, kasama ng pagkilos ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Amen. Uwitin natin ang Psalter 226, Longings for Sanctuary Fellowship. Ito ay versification ng Psalm 84. Ito ang sabi sa stanza 2. A single day within thy courts, where I thy beauty see, is better than 1,000 days. My God, apart from thee, a lowly station in thy house were dearer to my heart than in the tents of wickedness to claim the chiefest part. Awitin natin ang lahat ng stanza ng Psalter 226. Reach thy ear, my prayer accepted me. O God, our shield, thou art us, we will rise up in grace. And let thine own anointed one behold thee face to face. A single day within thy courts, where I thy beauty see, is better than 1,000 days. My God, apart from thee, a lowly station in thy house, where nearer to my heart. God is mountains of wickedness to claim the chiefest part. A solid shield is God our Lord, to lighten and defend. The Lord to such as turn to Him will grace and glory send. To those that walk in righteousness, no good will be denied. O Lord of hosts, how blessed are they who on thy grace rely. Dumako tayo sa pagbabasa ng banal na kautusan ng Panginoon sa Exodo 20.
Pakinggan ninyo ang mga kautusan ng Panginoon. Binigkas ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, "Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin." Unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Pangalawa, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis na anumang nasa langit sa itaas o na nasa lupa sa ibaba o na nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoong mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking pinarurusahan ng mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napupuot sa akin. Ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libo-libong umiibig sa akin na tumutupad ng aking mga utos. Katlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi pa walang sala ng Panginoon ang sino mang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Kaapat, alalahanin mo ang araw ng Sabat at ingatan itong banal. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ng lahat ng iyong gawain, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoong mong Diyos. Sa araw nito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang iyong araw ay humaba sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. 6, huwag kang papatay. 7, huwag kang mangangalunya. 8, huwag kang magnanakaw. 9, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. 10, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ang kanyang aliping lalaki, ang kanyang aliping babae, o ang kanyang baka, o ang kanyang asno, anumang bagay ng iyong kapwa. Ito ay buod ay binigay sa atin ng Panginoong Kristo sa Mateo 22, na mayroong biyasa sa kautusan na nagtanong sa ating Panginoong Kristo, "Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan?" At sinabi sa kanya, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo." Ito ang una at dakilang utos. Ang pangalawa ay katulad nito, "Ibigin mo yung kapwa na gaya ng iyong sarili." Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at lahat ng mga propeta. Bilang tugon sa 10 kautusan ng Panginoon, awitin natin ang Psalter 112, an entreaty for mercy. Ito ay versification ng Psalm 40. Ito ang sabi sa stanza 2, "Withhold not thou thy grace from me, O Lord, thy mercy let me see. To me thy loving kindness show, thy truth be still my stay. Let them preserve me where I go, and keep me every day." Awitin natin lahat ng stanza, Psalter 112. Thou knowest more than I have
Why should we steal my name? Every step where I go, and keep me every day. And those seek to see thy grace, leave them and joyful in thy grace. And those who thy salvation have, forevermore proclaim. Oh, praise the Lord who dwells above, and magnify His name. Although I poor and needy, the Lord in love takes thought for me. Thou art my helping, thy complete. My Savior, Lord, art thou. And oh my God, I pray, I plead, say not, save me now. Bago po tayo dumako sa ating congregational prayer, meron pong mga ilang announcement na gusto kong pagkatid sa atin ng ating conseil, ng ating council. Ang ating fellowship sa Laguna ay kasama nating nananabahan sa pamagitan ng FB Live. At mamaya, pinulogin ng Panginoon pagkatapos ng ating services, ay itutuloy natin ang ating distribution ng evangelism tracts dito sa Kelsey, at pululogin ng Panginoon ay magpatuloy pa ito sa mga karatig nating mga subdivision o mga iba pang mga lugar dito sa San Jose del Monte. At mamaya alas 7 ay meron po tayong dinner fellowship, pululogin ng Panginoon. Ang evangelism tracts distribution natin ay alas 3 at mamaya ay alas 7 naman po ang ating dinner fellowship. Welcome po ang ating mga member na pumunta mamaya. At nawa, ang ating mga confessing member ay makilahok mamaya para sa ating fellowship. At pululogin ng Panginoon ay yung mga iba pang mga regular attendees na ngayon ay kasama natin sa panambahan. At muli, panawagan ng consistory, ng council ay yung pledges natin para po sa ating aircon. Kung ano po yung kaya niyo pong ibigay, ay maaari niyo pong ibigay sa ipag-alam sa ating ikon, sa ating mga elder, para sa ating mga pledges kung magkano lamang po ang ibigay. Ang ating aircon ay nagkakahalaga po ng, I think, sa 36,000 ringgit. Meron pong nag-pledge ng 20,000, kaya nasa mahigit 16,000 na lang po ang ating pag-aambag ng bagan. At kung hindi po kakayanin ng mga pledge, ay ang sasalo nito ay ang ating building fund, ang ating building fund. Pululogin. Manalangin tayo sa Diyos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kataas-taasan naming Panginoon. Ikaw na may lalang ng langit at lupa, at siyang nasa ibabaw na lahat ng bagay. Ikaw na ginawa mong tungtungan ng sanlibutan. At ang buong kalangitan ay ang iyong trono. At nasa buong kalangitan ang iyong pamahalan at ang iyong kaluwalhatian. Ngunit maging ang buong sanglilikha ay nagsasalita ng iyong kaluwalhatian. Maging ang lahat ng iyong magawa sa langit man o sa lupa ay nagsasaysay ng napakagandang katotohanan na ikaw ang aming dakilang manlilikha. At sa pamagitan ng iyong salita ay maliwanag iyong itinuturo sa amin
bagay na ito ay para sa inyong kaluwalhatian at para rin para sa kabutihan ng inyong pong mga hinirang. Isang ebanghelyo para sa amin na ikaw ang naghirang para kami ay maligtas. Ikaw ang humirang sa amin mula sa kamatayan at mula sa sanlibutan ito. Ikaw ang nagbigay sa amin ng buhay. At ito ay alang-alang lamang sa ginawa ng Panginoong Kristo. Sapagkat walang ibang makapagpapalupod sa iyo, Panginoon, maliban ng iyong sarili at ang ating Panginoong Kristo ang kapahayagan ng hindi nakikitang Diyos. Siya ang kapahayagan ng buong kapangyarihan at buong pagka-Diyos ni Jehovah. Ikaw na hindi nagbabago, ikaw na puspos ng kahabagan, karunungan at katuwiran. Siya ang inyong pong kapahayagan maging ng inyong pong tipan ng pakikisama. Siya ang kapahayagan na sa iisang Diyos ay mayroong iisang pamilya kung saan ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay may ganap at perfectong pag-ibig. O Diyos, maliban kay Kristo, imposibleng makilala ka namin. Sapagkat maging ang buong sangnilikha na nagpapahayag na inyong pong pangalan bilang dakilang manlilikha ay nagpapahayag lamang ng kahatulan. Kaya walang kaligtasan sa inyong pong kapahayagan sa buong sangnilikha. Ang meron lamang dito ay ang inyong pong salita ng kahatulan laban sa kasalanan, laban sa mga manggagawa ng masama, at laban sa lahat ng itinatakwil ang inyong pong katotohanan, na bagamat malinaw na ipinapakita sa kanila ang inyong pong katotohanan, ngunit nilalapastangan nila ito at ayaw nilang sambahin ang nag-iisang Diyos at ayaw nilang kilalanin si Kristo bilang tanging kaligtasan. Ikaw, Panginoon, ang siyang matuwid, at sa inyong pong katuwiran ay inyong pong hiningi ang kabayaran ng aming mga kasalanan, at ang kabayarang ito ay hindi namin kayang bayaran. Ang nagbayad nito para sa amin ay ang aming Panginoong Kristo. Siya na ulo ng iglesia na nagbayad ng lahat para sa aming kasalanan. Kaya wala nang anumang laban sa amin ang banal na Diyos. Ikaw na banal ay wala nang anumang laban sa amin, sapagkat walang hanggan ang naging kabayaran ng Panginoong Kristo. Sapat na ito upang kami ay maligtas mula sa walang hanggang kamatayan. Sapat na ito upang iligtas kami sa walang hanggang kahatulan. At inyo pong nagniningas na puot laban sa masasama, laban sa mga makasalanan at marurumi. At salamat, Panginoon, na sa pamagitan ng anak ng tao, siya na napagtiisa ng inyo pong galit, siya na pagtiisa ng inyo pong walang hanggang puot, sapagkat siya ay Diyos din. Salamat, O Diyos, na siya ang inyo pong ibinigay para sa amin at hindi inyo po siya ipinagkait na ipagkaloob sa amin. Kami rin po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa araw na ito ng kapahingahan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na maging sa lupa ay pinaparanas mo sa amin ang patikim ng walang hanggang Sabat. Una mo itong pinaranas sa aming mga kaluluwa nung kami po ay inyo pong binuhay mula sa kamatayan dahil sa kasalanan at dahil sa aming pagsalangsang. Pinaunawa mo sa amin, O Diyos, na may tunay na kapayapaan sa iyo at kapahingahan, sapagkat alang-alang kay Kristo ay nagkaroon kami ng katiyakan na ikaw nga ay wala ng digmaan laban sa amin. At isa rin itong kapahingahan na hindi namin pagpapaguran ang aming kaligtasan, sapagkat ang gumawa ng lahat ng ito ay ang aming Panginoong Kristo. Isang kalapastanganan kung aming iaalay ang sarili naming pawis, ang sarili naming lakas para sa kaligtasang ito. At sa araw ng Sabat, Panginoon, ay inyo pong ipinapaunawa sa amin ang kahalagahan ng kapahingahan. Sapagkat ang ibig sabihin ng kapahingahan para sa iyo ay minamasdan niyo po ang inyo pong mga gawa. Na sa pamagitan ng araw ng Sabat ay nakikita namin si Kristo na nakabayubay sa krus. Nakikita namin si Kristo na siyang nagdusa, siyang namatay, inilibing, at muling nabuhay.
at siyang umakyat sa langit. At binigyan niyo kami ng pag-asa na ang parehong Kristo na umakyat sa langit ay siya ring bababa upang ipagsama kami sa kanyang sarili. Pinapakita mo sa amin ang lahat ng ito, Panginoon, sa aming harapan, sa pamamagitan ng pangangaral. Kaya aming dinadalangin, Panginoon, na inyo pong lingkod, na inyo pong itinalaga para sa pangangaral, ay inyo pong kalugdan at bigyan siya ng buong autoridad na sa pangangaral, hindi nagmumula sa kanya, kundi autoridad na ipinagkaloob sa kanya ni Kristo. Upang ang marinig namin ay hindi ang kanyang sariling karunungan at filosofiya, hindi ang kanyang pamamaraan ng pagsasalita, kundi ang marinig namin ay ang aming dakilang pastol, ang aming mabuti at malumanay na pastol, na sa aming harapan ay nabayubay at nakita namin na siya lang talaga ang aming kaligtasan. Ito ang tunay na kapahingahan, Panginoon. Makita namin ang inyo pong gawa ng kaligtasan. Ngunit marami, Panginoon, ang nilalapastangan ng katotohanan ito. Bagamat sinasabi nila, sinasambit nila ang pangalang Kristo, ngunit ang kanilang mga gawa ay lapastangan sa inyo pong ebanghelyo. Sila ay nagsisikap para sila ay magkaroon ng katuwiran, sila ay nagsisikap upang sila ay magkaroon ng kaligtasan. Ngunit ang inyo pong mga hinirang at binanal ay binigyan nyo ng tunay na kapahingahan. At patawarin nyo kami, Panginoon, sa aming mga pagdududa sa kaligtasang ito. Patawarin nyo ang kahinaan ng aming pananampalataya. Patawarin nyo maging ang kahinaan ng aming mga pisikal na pangatawan, na sa pagdating ng tukso ito ay mahina, at maging patawarin nyo ang aming mga nangihinang mga kaluluwa na dahil sa bigat ng aming dinaranas, dahil sa bigat ng aming kasalanan, ay iniisip namin na kami ay inyo na pong tinalikuran at pinabayaan. Linisin nyo kami, Panginoon, ng banal na dugo ng Panginoong Kristo. Linisin nyo ang aming mga bibig upang ito ay maging karapat-dapat na makapagpuri sa iyo at magsambit na inyo pong mga katotohanan. Linisin nyo ang aming mga kaisipan at puso upang ito ay maging handa sa pangangaral ng ebanghelyo. Linisin nyo maging ang aming mga kamay upang ito ay maging katanggap-tanggap sa paghahandog ng aming mga salapi sa iyo. Maging ang aming kalakasan, Panginoon, upang maging sa pag-aawitan ng mga salmo ay maging karapat-dapat kami sa inyo. At ang lahat ng ito, O Diyos, ay alang-alang lamang sa ginawa ng Panginoong Kristo. Malibang ikaw ang magbigay sa amin ng katuwiran, walang elemento ng aming panambahan na magiging karapat-dapat at maging katanggap-tanggap sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Pagpalain niyo po ang aming mga office bearer. Pagpalain niyo po ang aming mga pamilya na nananampalataya sa inyo. Ang aming mga kababaihan na naghihintay ng panahon ng kanilang pag-aasawa, at maging ang aming mga kabataang lalaki na naghahanap ng kanilang kabiyak, at maging ang mga kabataan na naghahanda ng kanilang kasal. Pagpalain din niyo nawa, Panginoon, at ingatan ang aming mga kababaihan na ngayon ay nagdadalang tao at lalong nagiging mahina dahil sa maraming karamdaman at dahil sa kirot na kanilang nararanasan dahil sa kanilang pagbubuntis. Palakasin din niyo nawa ang kanilang mga balakang sa kanilang pagbubuntis, at maging ang mga kababaihan na ngayon ay nagsilang ng kanilang mga supling. Palakasin niyo ang kanilang mga bisig. Maging ang aming mga tatay na katyaga nagtatrabaho para sa aming kakainin. Dalangin namin na gamitin niyo ang kanilang mga kamay para sa ikatutustos ng aming mga pang-araw-araw na pangangailangan. At dalangin din namin, O Diyos, na mga kalalakihang ito na namumuno sa aming tahanan, ay bigyan niyo ng katapatan sa kanilang pamumuno para sa aming espiritualidad. At gayon din, O Diyos, pinapanalangin namin ang aming iglesia dito sa Bulacan bilang kabuuan. Pagpalain nawa, O Diyos, ang bawat naming gawain, maging aming fellowship mamaya. Bigyan niyo ng pagnanais ang aming mga confessing member na makilahok at makipag-fellowship sa aming mga kapatid na narito sa Bulacan. At gayon din ang aming mga kapatid sa Laguna, huwag niyo silang kakalimutan, Panginoon, maging aming mga kapatid ngayon na may karamdaman. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay aming dinadalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Awitin natin ang Psalter 276.
the church and her head. Ito ay in connection sa ating Lord's Day 21, particularly yung question and answer 54 patungkol sa pagiging iglesia ng kalipunan ng mga banal o iglesia ng mga hinirang alinsunod sa kanilang fellowship sa ating Panginoong Kristo. Ito ang sabi sa stanza 3. If with love compassionate we, thy servants, mourn her state, wilt now thou, O gracious Lord, help in Zion's need afford. Awitin natin ang lahat ng stanza ng Psalter 276, versification ng Psalm 102. Buksan natin ang ating mga Biblia sa John chapter 10. John chapter 10. Babasahin natin mula verse 1 hanggang 21. Verse 1 hanggang 21 ng John chapter 10. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang taong iyon ay tulisan at magnanakaw. Ngunit ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinagbubuksan siya ng bantay sa pinto at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid papalabas. Kapag nailabas na niya ang lahat ng kanya, ay nangunguna siya sa kanila at sumusunod sa kanya ang mga tupa sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Ngunit hindi sila susunod kailanman sa iba
kundi lalayo sila sa Kanya sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus sa kanila ang paghahambing na ito, subalit hindi nila naunawaan ang mga bagay na sinasabi niya sa kanila. Kaya't muling sinabi sa kanila ni Jesus, "Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang lahat ng nauna sa akin ay mga tulisan at mga magnanakaw, subalit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamagitan ko ay maliligtas at papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan at hindi pastol at hindi may-ari ng mga tupa, nang makitang dumarating ang asong gubat ay pinababayaan ng mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng asong gubat at ikinakalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kilala ko ang sariling akin at kilala ako ng sariling akin. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng pagkakilala ko sa Ama, at ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig. Kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Dahil dito ay minamahal ako ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang nag-aalis nito sa akin, kundi kusa akong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito, at may kapangyarihan akong kunin ito muli. Tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking Ama. At muling nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa mga Hudyo dahil sa mga salitang ito. At marami sa kanila ang nagsasabi, meron siyang demonyo at siya'y nauulol. Bakit ninyo siya pinakikinggan? Sinasabi naman ng iba, hindi ito ang mga salita ng isang may demonyo. Kaya ba ng demonyo na magbukas ng mga mata ng bulag? Pagpalain nawa ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. At narito ang pagtuturo ng Heidelberg Catechism, Lord's Day 21. Ang Lord's Day 21 ay may tatlong katanungan. At ang tatlong katanungan nito ay may iba't ibang mga tema. Patulad na lang ng ng question and answer 54 na patungkol sa iglesia, ang question and answer 55 na patungkol sa kalipunan ng mga banal, at question and answer 56 na patungkol sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ang ating pagtutuunan ng pansin sa umagang ito ay ang question and answer 54 ng Heidelberg Catechism, Lord's Day 21, question and answer 54. Ano ang pinaniniwalaan mo patungkol sa isang banal na iglesyang laganap ni Kristo o Holy Catholic Church? Sagot ng anak ng Diyos, mula sa pasimula hanggang sa katapusan ng panahon, ay tinitipon, ipinagtatanggol, at pinananatili para sa kanyang sarili sa pamagitan ng kanyang espiritu at salita mula sa buong sangkatauhan ang isang iglesia na hinirang tungo sa walang hanggang buhay na sumasang-ayon sa tunay na pananampalataya, at ako ngayon ay buhay na bahagi at mananatiling bahagi nito magpakailan man. Mga minamahal sa ating Panginoong Kristo, kino-confess natin every Sunday, particularly every second worship service natin, every Sunday, that I believe an Holy Catholic Church. O sumasampalataya ako sa isang banal na iglesyang laganap. Hindi dahil naunawaan natin ang katotohanan na ito, kino-confess natin ang katotohanan na ito ayon sa karanasan o sa kung ano yung nakikita natin sa church bilang kabuuan.
Hindi natin kino-confess ang katotohanan ito by experience. Hindi natin nakuha yung idea na ito na sumasampalataya tayo sa Holy Catholic Church dahil sa experience lang o dahil sa nakikita natin at nararanasan natin. Dahil kung titingnan natin ang church as a whole, o kung titingnan natin yung kabuuan ng iglesia sa buong sanlibutan, o titingnan natin ang iglesia dito sa Pilipinas, punong-puno ito ng karumihan at kasalanan. Punong-puno ito ng lahat ng uri ng kasalanan na ginagawa ng mga namumuno at ginagawa maging ng mga member. At mahihirapan tayong i-confess na ang church ay holy kung titingnan natin ang church sa kabuuan. Kahit sa sarili nating denomination o sa sarili nating iglesia, marami tayong makikitang kabulukan sa ating mga office bearer. Marami tayong makikita at nakakatisod ang ating mga kapatid sa pananampalataya. At marami tayong nakikita sa kabuuan, maging sa ating mga kapatid sa Amerika at sa Singapore, ang kani-kanilang mga kahinaan. At makikita mo na ang church ay hindi banal. Ayon sa ating experience, ang church ay marumi at makasalanan. Kapag pinagsama-sama mo ang mga makasalanang tao at sila ay magiging isang church, wala kang aasahan kundi kaguluhan. Parang sa isang mag-asawa, pag pinagsama mo ang dalawang mag-asawa, ang babae at lalaki na parehong makasalanan, hindi may iwasan na ang dalawang iyan ay magkakaroon lagi ng digmaan. Merong tinatagong kasalanan ng lalaki, merong tinatagong kasalanan ng babae, at merong mga iba't iba pang mga kasalanan patungkol naman sa iglesia na ginagawa ng iba't ibang mga member o confessing member. At kung titignan natin yun, mahirap sabihin na ang church ay holy o banal. Ayon sa ating experience, ang church ay hindi banal. At by experience din, alam natin ang church ay watak-watak. Alam natin ang church ay nahati. Nakita natin to kanina sa John 10, pagkatapos na mangaral ang Panginoong Kristo, bagamat katotohanan ng sinabi ng Panginoon, pero nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa mga Hudyo. Ang iba ay sinabi na si Kristo ay may demonyo, ang iba naman ay sinabi, paano ang isang may demonyo ay makapagpagaling ng bulag? O paano ang isang may demonyo ay makapagsalita ng mga katotohanan at buksan ang mata ng mga mananampalataya? Ang church, kung titignan mo by experience, kung ano nakikita natin, watak-watak ang church. Napakaraming denominasyon, maraming mga iglesia na nagsasabi na sila ang true church. Maging sa ating mga reformed churches, makikita mo na maraming mga denomination na reformed. O maging sa ating sariling heritage as Dutch Reformed churches, makikita mong napakaraming mga Dutch Reformed. Bakit hindi na lang tayo gumawa ng isang denomination at tawagin natin ang ating sarili na Dutch Reformed churches? Pero napakaraming denominasyon na nagpapakilalang sila ay reform at nagpapakilala na sila ay tunay na iglesia. At hindi natin inaasahan na maging sa sarili nating distinctive denomination. Nung tayo ay nasa PRC, hindi natin inaakala na ang PRC ay tatalikod sa Ebanghelyo ng Panginoon. At nagkaroon ulit ng pagpapatuloy pa ng isang iglesia, ang Reformed Protestant churches. At hindi natin inaasahan na sa Reformed Protestant churches ay magkakaroon pa ng mga schism patungkol sa Lord's Supper, patungkol sa Christian school, at recently patungkol naman sa exclusive psalmody. Kung titignan mo ang iglesia, watak-watak ang iglesia. Napakahirap ngayong i-confess na ang church ay Catholic. Napakahirap ngayong i-confess na ang church ay iisa bagamat nasa iba't ibang mga panig ng sanlibutan. Sapagkat ang ibig sabihin ng Catholic ay isang iglesyang laganap na nasa lahat ng sanlibutan, ngunit merong iisang pananampalataya. By experience,
ang church ay watak-watak. Walang unity sa church. Kahit sa loob ng ating iglesia, makikita mo yung pagkakawatak-watak ng mga confessing member. Hindi mo makita ang fellowship na nagmamanifest sa ating sariling church. Sapagkat meron tayong iba't ibang agenda, iba't iba tayo ng pinanggalingan, iba't iba tayo ng behavior at gusto sa buhay. At ang tendency natin bilang mga makasalanan ay makitipon tayo doon sa sumasang-ayon sa sarili nating filosofiya, kagustuhan, and so on and so forth. Sa church, pagamat tayo ay isang iglesia, makikita mo ang pagkakawatak-watak. Ngunit kinoconfess natin ito. I believe Unholy Catholic Church. Una muna natin kinonfess na tayo sumasampalataya sa Espiritu Santo. At sa pamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo, kinilala natin ng Espiritu Santong ito ay siyang kumikilos din sa iglesia. Kaya sinabi natin na tayo ay sumasampalataya sa banal at laganap na iglesia. At hindi natin ito kino-confess by experience. Kino-confess natin ito dahil ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Regardless kung anong nararanasan natin. Regardless kung anong nakikita natin sa church o sa sarili nating church. Regardless kung anong nakikita natin sa RPCA. Regardless kung anong nakikita natin sa kabuuan ng mga Reformed churches. Kino-confess natin, I believe Unholy Catholic Church. Sapagkat ito ang sinasabi ng Biblia. Ang pinakamataas na pinagkukunan natin ng karunungan ay ang Biblia, hindi ang karanasan. Mapapahamak tayong lahat kung ang pinagbabasihan natin ay karanasan. Mapapahamak tayong mabilis kung ang pinagbabasihan ng ating pananampalataya ay ayon lamang sa bukso ng damdamin at ayon lamang sa kung ano nakikita ng ating mga mata. Ang usapin ng pananampalataya ay hindi usapin ng nararamdaman at hindi usapin ng nakikita at nahahawakan. Ito ay usapin ng mga spiritual na bagay na hindi nakikita. Bagamat nakikita natin sa church na magkakawatak-watak at nakikita natin sa church na punong-puno ito ng kasalanan. Pero ayon sa pananampalataya, we believe Unholy Catholic Church. Ibig sabihin, sumasampalataya tayo na merong banal na iglesyang laganap ayon sa salita ng Diyos. Ito ang ating conviction as Reformed Church. Ito ang ating conviction as Reformed Protestant Church. Ito ang ating conviction as First Orthodox RPC, Bulacan. Hindi magbabago ito. Lilipas ang maraming kasaysayan pero hindi magbabago ang pananampalatayang ito. Maraming sisibol na iglesia at kung sa ating kasaysayan ay mawawala rin ang ating iglesia sa sanlibutan. Hindi natin alam, baka mawasak din ang ating iglesia. Pero mananatili ang pananampalatayang ito na ang iglesia ay banal at ang iglesia ay laganap. Ang salitang Catholic ay hindi isang pangalan. Ang salitang Catholic, ito ay sumasalarawan at nagbibigay ng quality kung ano ang church. Ibinibigay ng salitang Catholic kung ano ba talaga yung iglesia ni Kristo. Kaya natin pinagdidiinan na hindi ito pangalan para wag niyong isipin na pumapatungkol ito sa Roman Catholic Church. Hindi natin kinakahiya yung salitang Catholic. Ang nagbigay ng ibang kahulugan dito ay ang ibang relihiyon ng Roman Catholic Church. Pero tayo ng mga Reformed, sinasang-ayunan natin ang termino o yung salitang Catholic, sapagkat ang ibig sabihin nito ay laganap o hindi nakikita. Ang church, ang iglesia ni Kristo ay isang iglesia na hindi nakikita ngunit nasa sanlibutan. Ito ang iglesia ang ating sinasampalatayanan. Ito ang iglesia na ating pinaniniwalaan. At pag sinabi natin, I believe Unholy Catholic Church, hindi natin sasabi na yung pananampalataya natin ay naroon sa iglesia o maging dito sa institusyon. Wala kang dapat pagsampalatayanan kundi ang Panginoong Kristo lang. Kapag sinabi natin na I believe Unholy Catholic Church, ang sinasabi natin ay merong iglesia ang Diyos kay Kristo Jesus. Yun lang. Naniniwala tayo
na merong iisang iglesia na laganap na nasa lahat ng sanlibutan at binubuo ito ng lahat ng mananampalataya kay Kristo. Ang tema natin sa umagang ito, isang banal na iglesyang laganap o Unholy Catholic Church. Una, ang nagmamay-ari sa Kanya. Pangalawa, ang kapangyarihang tumipon sa Kanya. At pangatlo, ang mga buhay na kasapi niya o ang Kanyang mga buhay na kasapi. Isang banal na iglesyang laganap, ang nagmamay-ari sa Kanya, ang kapangyarihang tumipon sa Kanya, ang mga buhay na kasapi niya. Maganda ang pagkakasalin sa Ingles ng question and answer 54 dahil binigyan diin ang anak ng Diyos. Kasi sa original, ang nauna ay yung mga elect. Sa Ingles, ang inuna ay yung Son of God o inuna yung anak ng Diyos. Pero sa original, hindi ganun ang pagkakasulat sa original. Sa original o sa Aleman o sa German language ng Heidelberg Catechism, ang inuna ay yung mga elect. Na mula sa lahat ng sanlibutan o mula sa buong sangkatauhan ay pinili ng Panginoon o pinapanatili ng Panginoon, dinidepensahan and so on and so forth ng anak ng Diyos ang kanyang iglesia. Pero sa ating translation o maging sa ating Tagalog translation, ang binigyan diin ng mga nagsalin ay yung salitang anak ng Diyos. Bagamat walang mali sa original, kasi once na binigyang diin mo yung election, alam ng mga reform na yung essence, yung kahulugan ng election ay mauunawaan mo lamang kay Kristo. Kaya wala rin mali sa ginawa ng original na sumulat ng Heidelberg Catechism. Pero mas maganda sa Ingles at sa Tagalog natin. Kasi mas lalong nabigyan pansin ang anak ng Diyos. Mas lalong nabigyan diin ang gawa ng anak ng Diyos. Kasi ang idea ng pagiging church, ang idea ng pagiging iglesia ay matatagpuan mo lamang kay Kristo. Kaya marapat lamang na unahin sa pagpapaliwanag sa idea ng church ay yung anak ng Diyos. Hindi mo mauunawaan ang anumang doktrina patungkol sa iglesia malibang makilala mo muna si Kristo na nagmamay-ari dito. Ang idea kasi ng Heidelberg Catechism, si Kristo ang nagmamay-ari sa iglesia. Walang sino mang nagmamay-ari sa iglesia maliban kay Kristo. Sapagkat bago pa ang pasimula, ang iglesyang ito ay pinagkaloob na ng Diyos Ama kay Kristo. Yun ang panalangin niya sa John 17. Pinagkaloob ng Ama ang kanyang iglesia kay Kristo. At yun din ang sinasabi ng Ephesians 1 verse 4 na tayo ay pinili kay Kristo. Dahil ang iglesia ay isang napakahalagang kaloob ng Diyos kay Kristo. Kasi siya ang tinalagang ulo at bilang ulo ng iglesia, kinakailangan na siya ay merong katawan. At ang kanyang katawan o kabiyak ay ang iglesia. Kaya pinagdiinan ng Heidelberg Catechism ang anak ng Diyos o ang ating Panginoong Kristo. At ang implication din nito, na sa loob ng iglesia o sa usapin ng pagpapaliwanag kung ano ba talaga ang iglesia, ano ang kanyang mga gawa, ano yung mga nangyayari sa loob ng iglesia, ano yung mga katotohanan na nakapaloob sa doktrina ng iglesia, ang dapat maitanghal dito ay si Kristo. Maging sa usapin man ng election, sa usapin man ng justification, sa usapin man ng mga iba't ibang doktrina patungkol sa iglesia, o maging sa instituted church, kung paanong pinapatakbo ang isang instituted church, kung paanong ino-ordain ng mga elder, paanong ino-ordain ng pastor at ang mga deacon, ang dapat na itatanghal dito ay si Kristo at wala nang iba. Sapagkat sa Kanya nabubuhay ang iglesia. Walang iglesia malibang siya ay nakaugnay sa Kanyang ulo. Mamamatay ang iglesia, o maging yung katotohanan, o maging yung salitang iglesia, hindi magkakaroon ng ganyang salita, malibang ito muna ay nakaugnay kay Kristo. Malibang maunawaan natin na si Kristo at ang iglesia ay isa, at ang iglesyang ito ay patay malibang nakaugnay kay Kristo, at ang iglesyang ito ay imposibleng mabuhay malibang siya ay nakaugnay kay Kristo,
imposibleng maunawaan natin ang doktrina patungkol sa iglesia. Si Kristo ang una sa lahat ng bagay patungkol sa iglesia, sapagkat sa Kanya nanggagaling ang buhay at dumadaloy sa lahat ng kasapi ng iglesia. Kaya ang sinabi ng Heidelberg Catechism na ang mga kasapi nito ay mga buhay na bahagi o mga buhay na bahagi, sabi sa huling bahagi o huling part ng Heidelberg Catechism, Lord's Day 21, question and answer 54. Kasi nga, ang iglesia naturally ay patay. Ang iglesia sa kanyang kalikasan ay walang buhay. Ang iglesia ay matatagpuan mo sa hukay ng libingan ng kamatayan. Ang iglesia, ang nature nito, ay matatagpuan mo sa kanyang kapighatian. Kung titignan mo ang iglesia, wala kang makikitang buhay. Kaya nga kung gagamitin natin ang ating mata, gagamitin natin ang ating mga kaisipan, makikita mo ang iglesia na walang kabuhay-buhay. Kasi nga, ang nakikita natin ay yung kalikasan ng bawat kasapi. Ang nakikita natin ay yung kalikasan o yung nature ng bawat confessing member o yung mga regular attendee, at ang makikita mo ay kasalanan. Kung titignan mo ang iglesia, patay ang iglesia at makikita mo ito sa kapighatian. Ngunit sabi ng Heidelberg Catechism, ang bawat kasapi nito ay buhay. Kasi nga, si Kristo ang nagmamay-ari dito. At kapag sinabing si Kristo ang nagmamay-ari dito, ay ibig sabihin si Kristo at ang iglesia ay magkasama. Nung ibinigay ng Diyos kay Kristo ang iglesia, kahit kailan ay hindi na ito napahiwalay kay Kristo. Oo, kahit nung tayo ay nahulog sa pagkakasala, kahit kailan ay hindi tayo nahiwalay kay Kristo. Bagamat tayo ang humiwalay, pero pinatunayan sa lahat ng kasaysayan, ang Diyos ay hindi tumalikod sa atin. Ang Diyos ay nanatiling ang iglesia ay nanatiling pagmamay-ari ni Kristo. Narinig niyo yung sinabi ni Kristo? Binigay niya ang kanyang buhay para sa iglesia sapagkat ito ang kalooban ng Ama. At minamahal siya ng Ama dahil ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iglesia. At lahat ng ito ay ginagawa niya alang-alang sa kalooban ng Ama. Ibig sabihin nito, nakasalalay dito ay ang kalooban ng Diyos. Kahit isang segundo lang na mapahiwalay ang iglesia kay Kristo, mapapatunayan na ang Diyos ay hindi tapat. Mapapatunayan na ang Diyos ay sinungaling. Na pagkatapos niyang ibigay ang iglesia, meron palang mga mangilan-ngilan na bahagi ng iglesia ang mawawala. Na pagkatapos niyang ibigay ang iglesia, karamihan pala ng mga ibinigay ng Diyos kay Kristo ay mawawala rin pala. Nakaramihan o lahat ng kasapi ng iglesia pagkatapos na ibigay kay Kristo, dahil sa kanilang kasalanan, dahil sa kanilang pagkakahulog sa kasalanan, makikita mo ang iglesia na hiwalay kay Kristo. At sabi ni Kristo, kung ikaw ay hiwalay sa akin, walang buhay. Wala kang anumang magagawa. Yun ang ibig sabihin. Kasi nga hiwalay kay Kristo ay walang buhay. Hiwalay sa Diyos ay kamatayan. Kaya dapat maitanghal sa karunungan patungkol sa iglesia o sa doktrina ng iglesia o sa lahat ng usapin patungkol sa iglesia ay ang ating Panginoong Kristo. Sapagkat kay Kristo dumadaloy ang lahat ng buhay, lahat ng pagkakakilanlan, lahat ng gawain at authority na mayroon ng iglesia ngayon. At hindi lang yun. At higit sa lahat, kaya si Kristo ay hindi mo maihiwalay sa iglesia at dapat unahin lagi si Kristo sa pagpapaliwanag sa doktrina ng patungkol sa church. Dahil si Kristo ang kaligtasan ng iglesia. Nung natagpuan tayong patay ng Panginoon, nung kusang loob tayong humiwalay sa Diyos at namatay tayo sa ating kasalanan at pagsalangsang, ang ibig sabihin nun ay kapahamakan. Hindi ka lang basta namatay, nasa iyo ang puot ng Panginoon. At kung iiwan ka ng Diyos sa ganung kalagayan, ang ibig sabihin nun ay walang hanggang kamatayan. Mananatili kang patay sa iyong kasalanan. At yun ang pinakamasalimuot na pwedeng mangyari sa isang tao. Kapag ang Diyos ay iniwan siya kung saan siya natagpuan ng Diyos,
Natagpuan siya ng Diyos sa kasalanan, iiwan siya ng Diyos sa kasalanan. Dahil walang Kristo na namatay para sa kanya. Yun ang pinakamasalimuot na mangyari sa isang tao. At yun ang pinakamasalimuot na maaaring mangyari sa iglesia. Kaya nga sabi ni Pablo, kung si Kristo ay hindi nabuhay na muli, tayo na ang pinakamasalimuot na tao sa buong sanlibutan. Ibig sabihin, kung si Kristo ay hindi ka niligtas, kung si Kristo ay hindi tapat sa kanyang mga gawain, tayo na ang pinakamasalimuot na tao sa lahat ng sanlibutan. Pero ang ating pagkakakilanlan ay na kay Kristo. Dahil hindi lamang sa Kanya nagmumula ang lahat ng buhay bilang tayo ay nakaugnay kay Kristo, Kanyang iglesia, kundi yung pagkakaugnay natin kay Kristo, yung fellowship na meron tayo kay Kristo, ang ibig sabihin nito ay kaligtasan. Kasi once na ang Panginoong Kristo ay sinecure tayo sa Kanyang sarili at pinireserve tayo ng Panginoon para sa Kanyang sarili, ang ibig sabihin nun, habang hinahatulan niya ang marami, ang iglesia ay ligtas bilang katawan ng Panginoong Kristo. Na nung tayo ay binukod ng Panginoong Kristo para sa Kanyang sarili, ito ay nangyari mula pa sa walang pasimula at ginagawa niya hanggang ngayon at pinapanatili tayo sa Kanyang sarili. Ang ibig sabihin nito, ang puot ng Diyos ay nasa lahat o nasa maraming tao, ngunit ang iglesia ay mananatiling kay Kristo. Ang ibig sabihin nito, mga minamahal, kaligtasan. Hindi ka lamang binigyan ng buhay ng Panginoon. Na nung binigyan ka ng buhay ng Panginoon, sumampalataya ka, nagrepent ka, at nangyari ang lahat ng activity sa church, at nangyari ang lahat ng mga bunga ng pananampalataya, hindi lamang yun ang ginawa ng Panginoon. Hindi lamang niya ipinaranas sa iyo yung kaligtasan. Totoo, na kapag dumating ang oras ng kamatayan, at dumating ang kanyang pagbabalik, ililigtas ka ng Diyos. Dahil pagmamayari ni Kristo ang iglesia. Ang kanyang pagmamayari, hindi lamang niya ito pagmamayari sa kasaysayan, ito ay pagmamayari niya hanggang walang hanggan. Walang katapusan ng paghahari ng Panginoong Kristo. Ang kaharian na binigay sa kanya ng Diyos ay isang kahariang walang hanggan. Kaya ang buhay na ibinibigay ng Panginoon sa kanyang iglesia ay hindi lamang buhay dito sa sanlibutan, kundi buhay na walang hanggan. Ang lahat ngayon ng meron ng iglesia, lahat-lahat na meron tayo bilang isang iglesia, at yung iglesia ng kabuuan na hindi nakikita, ang lahat-lahat na nasa atin ngayon ay kay Kristo bilang bahagi ng ating kaligtasan, bilang paloob ng kaligtasan. Kasi lahat ng bagay na binibigay ng Panginoon ay nagmumula sa krus ng Kalbaryo. Ito yung bagay na naguhugtong sa ating Panginoong Kristo, yung kanyang dugo. Nung tayo ay pinag-isa ng Diyos kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. At mula sa dugong iyan, na dumadaloy sa lahat ng kasapi ng church, sa lahat ng kasapi kay Kristo, lahat ng bahagi ni Kristo, ang dumadaloy dyan ay walang hanggang buhay. At mananatili yan hanggang walang hanggan. Dahil si Kristo ang nagmamayari sa atin. Hindi ang mga elder, hindi ang pastor. Bagamat ang mga elder na siyang namamahala, nagpapatupad ng disiplina, siyang sumasaway sa atin sa tuwing tayo ay nagkakasala, silang nagpapanatili ng kaayusan sa iglesia, silang nagpapanukala ng iba't ibang kautusan sa iglesia ayon sa salita ng Diyos, silang naglalagay ng mga iba't ibang activity para mapatatag ang fellowship natin bilang isang iglesia. Hindi sila ang nagmamayari sa iglesia. Maraming gustong umatin sa church. Maraming gusto na siya ang maitanghal sa church. Pero gaya ng sabi natin kanina, si Kristo lamang ang dapat maitanghal sa church. Maraming gustong sabihin na siya ang bida sa church.
siya dapat ang merong special treatment sa church. Na siya ang masusunod sa church. Pero isa lang ang nagmamay-ari sa church. Hindi pwedeng marami. Kapag marami ang nagmamay-ari sa church, magulo yun. Si Kristo, ang mga office bearer, yung mga mayayaman sa iglesia, yung mga dukha sa iglesia, yung mga marurunong sa iglesia, hindi pantay-pantay yan. Hindi sila kapantay ni Kristo na para bang ang mga yan ay nagmamay-ari sa iglesia, magulo yun. Ang nagmamay-ari lang sa iglesia ay si Kristo. Ang kanyang salita ang masusunod sa iglesia. Sa bawat elemento ng ating panambahan, sa pananalangin, sa pangangaral, sa pag-aawitan ng mga salmo at ng mga himno, maging sa ating pagbibigay, ang salita ng Diyos lang ang masusunod. O maging sa usapin ng sakramento, sa banal na hapunan at sa banal na bautismo. O maging sa usapin ng ating Christian school o ng iba't iba pa nating ministry. O maging sa pagpapatupad ng disiplina. Ang nasusunod sa iglesia ay hindi yung mga maraming mga nag-aangkin na sila ang leader ng church. Ang nasusunod sa iglesia ay ang Panginoong Kristo. Sapagkat siya ang nagmamay-ari sa church. Hindi maaring marami. Dahil ang iglesia ay hindi mo maaaring hawakan ng kamay. Bagamat nakikita natin yung instituted church, bagamat nakikita natin by experience ang instituted church, at sinasabi natin na ito ang iglesia ni Kristo, at totoo na ito ang iglesia ni Kristo, pero hindi mo ito mahahawakan sa kamay, bagamat nakikita mo ito. Hindi mo maaaring hawakan ang iglesia sa pamagitan ng kamay. Kasi ang iglesyang ito ay hindi nakikita. Ang church, ang invisible church, ang Catholic Church na nagmamanifest sa instituted church ay hindi mo maaaring hawakan. Malibang ang humawak dito ay ang Diyos na isang espiritu. Bagamat nagkaroon ng laman, ay nananatiling Diyos. Bagamat namatay at inilibing, ay nananatiling Diyos. Si Kristo ang nagmamay-ari sa iglesia sapagkat siya lamang ang may karapatan, may buong kapangyarihan na hawakan ang church. Alam niyo kung bakit? Hindi tayo pwedeng hawakan ng mga office bearer. Hindi tayo pwedeng hawakan ng mga mayayaman sa church o ng mga mahihirap sa church, ng mga marurunong sa church. Kasi yung mga kamay ng mga taong yan ay marumi. Ang mga kamay ng mga kalalakihan yan o ng mga kababaihang iyan na gustong masunod sa church at hawakan ng church sa liig ay puro mga maruruming kamay. Ngunit si Kristo ay hindi lamang siya merong makapangyarihan at merong buong otoridad na hawakan ng iglesia. Siya lang ang merong dalisay na kamay upang hawakan ng kanyang sariling kanya ang kanyang iglesia. Upang ang iglesyang ito, kapag kanyang hinagkan at hinawakan at pinamahalaan sa pamagitan ng kanyang espiritu at kanyang salita, ang iglesyang ito ay hindi madudungisan at mananatiling dalisay hanggang sa kanyang pagbabalik. Kasi once na ang iglesia ay pinamunuan ng mga makasalanan at na Manginoon ng mga makasalanang ito, na Manginoon ng mga kalalakihang ito, ang iglesia ay magiging marumi. Ano mangyayari? Magkakawatak-watak ang iglesia. Kapag ang mga kalalakihan ay na Manginoon sa iglesia, masalimuot lagi ang nangyayari sa iglesia. Kumakalat ang kasinungalingan, kumakalat ang maraming mga pang-aabuso sa iglesia, at ang iglesia ngayon ay narurumihan hanggang sa ang iglesia ay magmatigas na sa kasalanan at hindi na nila alam kung sino ang Panginoon nila. Lahat na lang ginagawa nila para sa ikatutuwa ng kanilang pastor
o ng kanilang mga elder, o ng kanilang mga deacon. Lahat ng kanilang ginagawa ay puro pagpapaimbabaw na lang para si pastor at mga elder ay hindi ma-offend at hindi ka disiplinahin. Masalimutan ganung buhay. Masalimuot na ang buhay mo ay umiikot bilang church member. Umiikot ito para ma-please mo lang ang tao. Ito ang patunay na wala si Kristo sa iglesia kapag ganun. Dahil si Kristo, kapag hinawakan niya ang iglesia, ito ay imposibleng madungisan sapagkat si Kristo ang umahawak at nananatiling may kapangyarihan para sa iglesia. Bagamat ang ginagamit niya ay puro mga makasalanang tao, pero mananatili na mga elder, pastor at deacon ay nasa ilalim ng kanyang malinis at dalisay na kamay, habang pinamamahalaan niya ang kanyang iglesia sa pamagitan ng kanyang biyaya at espiritu. At ang dulot nito sa iglesia, tunay na kapahingahan. Hindi kaguluhan. Ang ating iglesia dito sa Bulacan, ang First Orthodox RPC Bulacan, ay naitatag dahil sa kalooban ng Diyos, hindi dahil sa kalooban ng tao. Kaya nagkaroon ng church dito sa Kelsey dahil ito ang kalooban ng Diyos. Hindi dahil sa nagsama-sama tayo, hindi dahil sa nag-decide tayo na magsisid from First RPC Bulacan. Ganon din sa RPCA, kaya naitatag ang RPCA, ang Reformed Churches in America, kasama ang Singapore, dahil sa kalooban ng Diyos. Bagamat puro ang makikita natin ay puro makasalanang tao na namumuno sa church, pero ang nasa ibabaw nito ay ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos sa Amerika, sa Singapore at dito sa Pilipinas ay magkaroon ng iglesia ng Panginoong Kristo. Bagamat puro makasalanan ang kanyang ginagamit, pero mananatili na ang kamay ni Kristo ang siyang humahagkan at umahawak sa iglesyang ito. Bagamat maraming aalis ng iglesia, pero mananatili na ang kanyang iglesia ay hindi nababahiran ng mga makasalanang ito. Hindi nababahiran ng mga lumalapastangan sa kanyang katotohanan at sa kanyang iglesia. Ang kanyang iglesia ay kanyang tinitipon, tinatawag sa pamagitan ng ebanghelyo, sa pamagitan ng pangangaral, yun ibig sabihin ng tinitipon niya. Sapagkat ang kanyang iglesia ay nasa sanlibutan at ang iglesyang ito ay hindi nakikita. Pero once na ang iglesyang ito, ang bawat kasapi ng iglesia ay kanyang tatawagin sa pamagitan ng pangangaral, ito ngayon ay nagmamanifest as instituted church. Pwede nating unawain ganito. Sa loob ng instituted church, sa loob ng First Orthodox RPC Bulacan, ay narito ang iglesia ng Panginoon. Dahil sa tuwing tinatawag ng Panginoon Kristo ang kanyang bayan, ang nangyayari dito ay nagko-congregate sila, nagsasama-sama sila sa pananampalataya ayon sa pagkatawag ng Panginoon sa kanila at sila ngayon ang bumubuo sa isang instituted church. Pagamat sila ay nahahaluan ng mga hindi mananampalataya. Pero ang katotohanan doon, si Kristo ang tumatawag sa kanyang iglesia. At hindi lamang yun, siya rin ang nagtatanggol sa kanyang iglesia. Maraming kaaway ang iglesia at maraming pinagdaraanan ng iglesia. Kabilang dyan yung mga hindi mo mawaring mga kapagsubukan at panguusig ng marami. Ngunit siya ang nagtatanggol sa iglesia. Sapagkat ang digmaang ito, laban sa sanlibutan, sa dyablo at sa lahat ng kasamaan, ay labanan ni Kristo para sa kanyang iglesia. At matagal lang nagtagumpay ang Panginoon. Ipinagtatanggol niya ang kanyang iglesia. Bagamat mahina ang iglesia at wala kang makikita anumang kalakasan sa iglesia, si Kristo ang nasa unahan at pinagtatanggol niya ang kanyang mga bahagi. Pinagtatanggol niya ang kanyang mga tupa. Ang sabi niya, yung mga tupa ko ay nilalabas ko sa isang kawan at sila ay sumusunod sa akin. Yun ay bahagi ng kanyang pagtatanggol. Na habang ang iglesia ay kanilang nilalapastangan ng ebanghelyo, habang ang iglesia ay pinaniniwalaan ng maraming kasinungalingan, si Kristo ay kinukuha ang kanyang iglesia
mula roon at kanyang pinapanatili sapagkat siya ang nagtatanggol sa kanyang iglesia. At hindi lamang yun, siya rin ang nagpapanatili sa iglesia. Ibig sabihin ng iglesia, bagamat napakaraming church, ang iglesia ay nananatiling isa. Nananatiling isa at para kay Kristo. Isa lang ang iglesia. Hindi marami ang iglesia. Bagamat maraming mga instituted church kabilang ang ating church, pero ang church as a whole, ang church bilang kabuuan ng bahagi ni Kristo ay iisang bahagi lang, iisang katawan lang, iisang iglesia lang. At ito ay pinapanatili ng Panginoong Kristo hanggang sa huli para sa kanyang sarili. At sabi ng katekismo, sa pamamagitan ng kanyang espiritu at salita, kanyang tinitipon, ipinagtatanggol at pinapanatili para sa kanyang sarili, at ito ay ginagawa ng Panginoong Kristo sa pamamagitan ng kanyang espiritu. At alam natin ang espiritu ni Kristo ay soberano. Kung ano ang nilalaman ng isipan ng Diyos, yun ang ginagawa ng espiritu. Kung ano ang kalooban ni Kristo, yun ang ginagawa ng espiritu. Dahil ang Espiritu Santo ay Diyos. Hindi siya maaaring magkamali. Kung ano lang ang kalooban ng anak at ng ama, ay yun lamang ang kanyang gagawin. Sapagkat ang Espiritu Santo ay Diyos mismo. Ang tatawagin lamang ng Espiritu, bagamat naririnig ng marami ang pangangaral ng Ebanghelyo, ang tatawagin lamang ng Espiritu ay ang iglesia ng Panginoon. Ang church. Bagamat marami kayo nakikitang church, ngunit ang titipunin lamang ng Espiritu ay ang kanyang church. Bagamat marami kayong naririnig na kasinungalingan at bulaang Ebanghelyo, pero sabi ng katekismo, tinitipon niya ang kanyang iglesia sa pamagitan ng kanyang salita. At ang ibig sabihin ng salitang ito, Kristo mismo ang salita. Nung narinig mo si Kristo na nagsalita, nung narinig mo ang iyong kaligtasan, hindi mo lang basta narinig ang tinig ng Diyos, ang narinig mo ay si Kristo mismo. Si Kristo ang nasa ating puso at ngayon ay nananahan sa ating mga kaluluwa sa pamagitan ng pananampalataya. Si Kristo sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Ginagawa niya tayo, tinitipon niya tayo, pinagtatanggol at pinapanatili alang-alang sa kanyang kalooban. At walang pagkakamali niyang ginagawa ang lahat ng ito. Kahit nung panahong nahulog tayo sa pagkakasala, kahit kailan, ang iglesia ay hindi nawalay kay Kristo. Bagamat sabi niya tayo ay kanyang tinitipon, kasi nga tayo ay tumalikod sa kanya. Hindi ibig sabihin na tayo ay nahiwalay kay Kristo. Tayo ay kusang loob na tumalikod kay Kristo. At bilang mabuting pastol, ang sabi niya, marami pa akong mga tupa na wala sa kawan na ito. At dadalhin ko sila at sila ay gagawin kong isang kawan. Kasi nga, hindi tayo nahiwalay kay Kristo. Kahit kailan hindi ka nawaglit sa kaisipan o sa isipan ng iyong manananggol. Kahit kailan na hindi ka nawaglit sa isipan ng iyong tagapamagitan, si Kristo, ng iyong mabuting pastol. Ang layunin ng kanyang pagtitipon, ang layunin ng kanyang pagtatanggol at pangangalaga o pananatili sa kanyang iglesia ay upang dalhin niya ang kanyang iglesia sa kanyang sarili. Ito ang sabi ng katekismo. Ay tinitipon, ipinagtatanggol at pinapanatili para sa kanyang sarili. Ang layunin pala, kaya ka tinawag ng Panginoon, kaya ka pinagtatanggol ng Panginoon, at kaya ka pinapanatili ng Panginoon para manatili kang Kanya at hindi ka mawalay sa Kanya. Para manatili kang nakaumpong kay Kristo at kahit kailan ay hindi ka mapahiwalay kay Kristo. At napatunayan natin na kahit kailan hindi tayo iniwanan ng Diyos, nung dumating sa atin ng Ebanghelyo at naunawaan natin na si Kristo ay laging ulo ng kanyang iglesia at hindi niya pinabayaan ang kanyang iglesia. Dahil hindi darating ang panahon
nasasampalataya ka at magsisisi ka ng kasalanan mo, malibang tinawag ka ng Panginoon at malibang si Kristo at ikaw ay iisa. Kaya ka lamang sumampalataya at nagsisi ng kasalanan mo. Dahil sa bawat yugto ng ating kasaysayan, ng ating buhay, hindi tayo iniwanan ni Kristo. Kaya ka binigyan ng pananampalataya at pagsisisi kasi ang nakita ng Diyos, si Kristo na iyong ulo. Nakita niya si Kristo na iisa sa kanyang iglesia. Ang layunin kasi nito, lahat ng ginawa ni Kristo para sa iglesia ay ang kaligtasan. Matyaga niyang ginagawa ito maging sa kabila man ng dakilang hadlang upang maligtas niya ang kanyang bayan. Kahit sa maraming hadlang na umaharang para hindi maligtas ang iglesia, matyaga niyang ginagawa ito. At matagumpay ang Panginoong Kristo. Kahit ang impyerno ay walang kapangyarihan laban sa iglesia. At nang sinabi ng katekismo, mula sa buong sangkatauhan, tinitipon, ipinagtatanggol at pinapanatili niya ang para sa kanyang sarili ang iglesia sa pamagitan ng kanyang espiritu at salita. Mula sa buong sangkatauhan, ang isang iglesia na hinirang tungo sa walang hanggang buhay. Yung sinabi na mula sa buong sangkatauhan, ibig sabihin nito, hindi maliligtas ang lahat. Merong maiiwan. Merong tinatawag, merong hindi tinatawag. Merong tinitipon, merong hindi tinitipon. Itong iglesia lang na ito na pinili ng Diyos at hinirang ng Panginoon ang maliligtas, hindi ang lahat ng tao. Ibig sabihin, itinalaga niya ang marami sa kamatayan at iniwan niya sila sa kasalanan. Itong sinabi natin kanina, yun ang pinakamasalimuot na pwede mangyari sa tao. Naiwanan ka ng Diyos sa estado kung saan kanya natagpuan. Naiwanan ka ng Panginoon sa walang hanggang puot kung nasaan naroon ang kanyang kahatulan. Ito ang katotohanan na ayaw ng marami. Hindi kasi nila nauunawaan na maluluwalhati lamang ang biyaya ng Panginoon kapag ito ay iniharap mo sa kahatulan. Mas lalo mong ma-appreciate ang liwanag kapag nakita mo ang kadiliman. Mas lalong magniningning ang gawa ng Panginoon kapag napatunayan mo o nakita mo yung gawa ng dyablo na walang ibang nais kundi puksain ng iglesia. Pero naroon lagi sa ibabaw ang biyaya ng Panginoon at pinapanatili niya ang iglesia bagamat marami ang napahamak at marami ang tinakwil ang Panginoon na hindi sumampalataya sa Kanya. Dahil sa gawain ng Panginoong Kristo, Kanyang pagtitipon, pagtatanggol at pananatili, ang iglesia ay hindi lang nagkaroon ng buhay na walang hanggan, kundi ang iglesia ngayon ay binubuo ng mga buhay na kasapi, na nagkakaisa sa pananampalataya at ang bawat isa kasama ikaw at ako ay mananatiling kasapi ng iglesyang ito. Maraming mga tao na ayaw maging church member. Maraming mga tao na nilalapastangan ng church membership at ayaw nila maging bahagi ng iglesia. Pero hindi nila naunawaan na obligasyon natin bilang mga Kristiyano, kung ikaw talaga ay sumasampalataya kay Kristo, na ikaw ay maging bahagi ng isang iglesyang lokal. Kasi sa isang iglesyang lokal, naroon ang iglesia ni Kristo, at kung saan naroon ang iglesia, ay naroon si Kristo. At mapapatunayan mo na naroon si Kristo sa isang iglesia na iyon, kapag naroon ang dalisay na pangangaral ng Ebanghelyo, ang pangasiwa ng mga sakramento, at ang pagpapatupad ng Kristiyanong disiplina. Isa lang ang mawala dyan sa tatlong yan, umalis ka na ng church. Pero kung mapatunayan mo na sa isang iglesia naroon ang dalisay na pangangaral ng Ebanghelyo, ang mga sakramento, at ang disiplina, magmadali kang maging church member ng iglesyang iyon. Dahil hindi ka naliligaw. At lahat ng yan, yung tatlong marka ng tunay na iglesia, ay nakasalalay lagi sa pangangaral ng Ebanghelyo. Bagamat hindi lahat ng nasa church ay elect, lagi tayong nahaluan ng mga reprobate, ng mga hindi mananampalataya. Pero ang mga elect ay mananatiling buhay na nakaugnay kay Kristo. Bagamat nahaluan tayo ng mga itinakwil, gaya ng sabi natin kanina, hinahawakan ng Panginoong Kristo ang kanyang iglesia
at hindi ito mababahiran at ipagtatanggol niya ito hanggang sa kanyang pagbabalik. Alang-alang sa kamatayan na kanyang pinagkaloob para sa iglesia na nasa sanlibutan. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, salamat po sa inyo pong pangangaral sa amin patungkol sa iglesia at kung paano itinatag mo ito, pinapangalagaan at hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Kristo ay mananatiling isa at kay Kristo. Nawa o Diyos, payabungin niyo po ito sa aming mga puso at sumampalataya kami kay Kristo bilang tanging ulo ng iglesyang ito. Ito lamang po aming panalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Magkalaw po tayo para sa ating General Fund at Mission Fund. General at Mission Fund. Awitin natin ang Psalter 359, Conscious Dependence on God. Ito ay versification ng Psalm 127, Psalter 359. Ang awitin natin ay stanza 1 ng Psalter 359. Mga minamahal, tanggapin ninyo ang basbas ng Panginoon. Pagpalain ka nawa ni Jehovah at ingatan ka. Paliwanagin nawa ni Jehovah ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ni Jehovah ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. Happy Lord's Day po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. 10:30 ang ating second service. Salamat po. Thank you.